Sino nag-imbento ng kamera? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung sino nga ba ang nag-imbento ng kamera at kung paano nagsimula ang lahat ng litrato na nagpapakita kung gaano tayo kasaya, kagwapo, kaganda, o minsan, gaano tayo kaantok. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay @Pedro21. Salamat sa suggestion mo. Kung tutuusin, mahirap nang isipin ang mundo na walang kamera. Paano mo ipapakita sa kaibigan mo ang pagkain mong halos isang oras mong kinuna ng litrato bago kainin? Paano mo mapapatunayan na nakita mo si crush sa mall? At higit sa lahat, paano magkakaroon ng milyon-milyong selfie na parang requirement na yata ng modernong buhay? Pero bago magkaroon ng kamera, wala talagang paraan para makuha ang eksaktong itsura ng isang tao o lugar. Kung gusto mong maalala ang mukha ng lolo mo noon, kailangan mo siyang iguhit. Ang kwento ng kamera ay nagsimula mahigit 2,000 taon na ang nakalipas sa isang konseptong tinatawag na kamera obskura. Ang ibig sabihin nito ay madilim na silid. Napansin ng mga sinaunang tao na kapag may maliit na butas sa isang madilim na kwarto, lumalabas sa kabilang pader ang larawan ng nasa labas. Parang magic. Pero hindi ito magic. Siyensya ito. Napansin ito ng mga pilosoper at siyentista noon. Isa sa mga unang nag-aral nito ay si Ibn al-Haytham, isang henyo sa larangan ng liwanag at optika. Ang kamera obskura ay parang lolo sa tuhod ng lahat ng kamera ngayon. Wala pa itong memory card, wala pang flash, at siguradong wala ring beauty filter. Noong unang bahagi ng 1800s, isang French inventor na nagngangalang Joseph Nispor Niepce ang gumawa ng isang napakahalagang hakbang. Siya ang kinikilalang tao na kumuha ng pinakaunang permanenteng litrato sa kasaysayan. At alam niyo ba kung gaano katagal ang exposure time? Mga 8 oras. Oo, tama ang narinig ninyo. 8 oras. Kung selfie iyon, siguradong sumakit na ang leeg, likod, tuhod, at pati kaluluwa mo bago matapos. Ang larawan ay tinawag na View from the Window at Legra. At ito ang unang matagumpay na permanenteng litrato sa mundo. Pagkatapos ni Niepce, ipinagpatuloy ng kanyang katuwang na si Louis Daguerre ang pagpapaganda ng teknolohiya. Noong 1839, ipinakilala niya ang proseso na tinatawag na daguerreotype. Mas malinaw ang mga larawan at mas mabilis kunin kumpara sa naunang sistema. Hindi na kailangang maghintay ng kalahating araw para sa isang litrato. Bagamat medyo matagal pa rin kumpara sa pag-click natin ngayon ng kamera sa cellphone. Sa panahong iyon, ang pagkuha ng litrato ay parang espesyal na okasyon. Hindi ka basta-basta ngingiti. Kailangan mong manatiling nakapirmi. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga lumang larawan, madalas seryoso ang mga tao. Hindi dahil galit sila, kundi dahil kapag ngumiti sila ng matagal, mangangalay sila. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang gumanda ang kamera. Dito naman pumasok si George Eastman.
Isa siya sa mga taong nagpasikat ng photography sa ordinaryong mamamayan. Itinatag niya ang Kodak at gumawa ng mga kamera na mas madaling gamitin. Ang slogan nila noon ay halos ganito: "You press the button, we do the rest." Ibig sabihin, pindot ka lang. Hindi mo kailangang maging siyentista para makakuha ng litrato. Unti-unting naging bahagi ng buhay ng mga tao ang photography. Birthday, picture. Bakasyon, picture. Bagong sapatos, picture. Bagong gupit, 10 picture agad. Noong year 1970, may isa na namang malaking pagbabago, ang digital camera. Isa sa mga unang digital camera ay ginawa ni Steven Sasson na nagtatrabaho sa Kodak. Malaki ito, mabigat, at mabagal. Kung ikukumpara sa cellphone ngayon, parang refrigerator na may lens. Pero ito ang nagsimula ng digital revolution. Unti-unting nawala ang pangangailangan sa film. Mas naging mabilis ang pagkuha ng litrato. At higit sa lahat, pwede mo nang makita agad ang resulta. Hindi na kailangan pang maghintay at magdasal na sana hindi nakapikit ang lahat. Ngayon, balik tayo sa pangunahing tanong. Sino nga ba talaga ang nag-imbento ng kamera? Ang totoo, walang iisang tao lamang. Maraming siyentista at inventor ang nag-ambag. Nagsimula sa camera obscura, pinag-aralan ni Ibn al-Haytham. Ginawang posible ang unang permanenteng litrato ni Joseph Nicephore Niepce. Pinahusay ni Louis Daguerre. Pinasikat ni George Eastman. At dinala sa digital age ni Steven Sasson at iba pang mga inventor. Dahil sa kanilang mga ambag, mayroon tayong mga kamera ngayon na kayang kumuha ng litrato sa isang pindot lamang. Kaya sa susunod na mag-selfie kayo, tandaan ninyo na ang simpleng pag-click na ginagawa ninyo ngayon ay bunga ng daan-daang taon ng siyensya, eksperimento, at talino ng maraming tao. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng kaalaman. Class!